Eto na po, nagsimula na nga po kaming magpaayos ng aming munting tindahan. Punta kayo dito sa grand opening! Alas 7 na ng gabi, January 17. Inumpisahan ng ayusin ng pwesto. Pinatanggal ko muna lahat ng mga hanging cabinet dahil hindi ko na siya kakailanganin at para mas lumuwag nga sa paningin ang aming munting tindahan. Papalitan din kasi yan ng mga hook type na pagsasabitan ng mga damit. 3 galon nga pala ng pintura ang mga binili ko, kasama na itong mga paint roller at itong napakadaming tox para maikabit yung mga pagsasabitan ng damit. Tumulong na nga rin po ako ng kaunti kahit alam kong hindi naman nila ako kailangan dahil kayang-kaya naman talaga nila to. Pero ayaw ko naman pong tumunga nga lang habang nagvi-video. Pasensya na nga po pala kayo kung pinatrabaho ko pa to sa iba. Pero hayaan nyo na, kahit 2 gabi lang makatulong tayo at makapagbigay ng trabaho sa iba. Mas okay na rin to para mas mapadali at hindi na kami mahihirapan dahil wala kaming mga gagamitin para mag-DIY. At isa pa, marami rin akong iniisip at inaayos ko yung mga paninda na ilalagay dito. Baka magtaka rin po kayo kung bakit gabi na nagtrabaho. Nung nakaraan po kasi nakiusap lang din po ako sa kanila na isingit ako. Gabi na rin po kasi silang nakakauwi galing sa kanilang mga trabaho. Aabot nga po ito ng 2 gabi dahil hindi naman po ito nila pwedeng tapusin magdamag. Papasok din po kasi sila sa trabaho kinaumagahan. Napakalakas ng hangin guys dito sa kinakatayuan ko. Natutuwa akong pagmasdan na unti-unti natutupad na ang pangarap kong magkaroon ng physical shop. Alam nyo ba, 2017 pa lang, sumubok na rin akong magtinda at pumwesto sa palengke sa aming lugar doon sa Bicol. Pero yung mga paninda namin, gabi-gabi yun nililigpit. Kapag uuwi na, iuwi na rin yung mga paninda. Oo, nagtinda kami sa bangketa ng palengke. Pero hindi rin po nagtagumpay yun at hindi rin nagtagal. Pero alam nyo ba, ang mama ko ang pinagbabantay ko noon habang ako nagtatrabaho dito sa Manila bilang isang promodizer. Nagtatrabaho pa lang ako noon, pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling shop. Pero hindi pala madali lalo kung wala ka naman talagang pagkukuhanan ng puhunan. Kaya habang nagtatrabaho ako, nagsimula akong mag-resell ng kung ano-anong mga paninda. Pero bago pa nangyari ang lahat, alam nyo ba na nagtinda rin kami ni mama sa bangketa? Naglalako kami ng mga face towel. Pagkatapos naming malugi sa una naming subo, pinapunta ko si mama dito sa Maynila at doon namin naranasan ang maglako ng mga face towel. Nag-aalok kami ng mga face towel sa mga taong dumadaan. Pati mga pasahero ng jeep, inaalok namin ng face towel. Inaabangan namin yung mga umaakyat sa overpass at doon kami pumipwesto sa taas. Sinubukan rin namin magbenta doon sa tapat ng simbahan ng Baklaran. At habang nag-aalok ako ng face towel sa tapat ng simbahan sa mga dumadaan na tao, nahiya akong mag-alok sa mga tao pero proud ako dahil pinagdaanan ko siya. Tinutulungan ko ang mama ko sa tuwing magdi-day off ako at uuwi ako galing trabaho. Sabi ko sa sarili ko noon, kailangan kong galingan para hindi na kami maglalako ng mga face towel sa taas ng overpass at bangketa habang karga-karga namin sa balikat yung mga face towel na binibenta namin. Anyway mga esprikitik, nakwento ko lang yan. Sana na-inspire ko kayo. Balik nga po ulit tayo dito sa ginagawa namin. Unti-unti na nga pong gumaganda at lumiliwanag. Kahit first coating pa lang itong nalalagay na pagpipintura dito sa ating munting tindahan. Ganito nga po pala dito sa pwesto pag gabi. Marami pang dumadaan na sasakyan. Minsan naman po pag umaga or rush hour, nagta-traffic naman po dito. At advantage na rin po yun para mapatigil saglit yung mga taong mapapadaan dito. Para kahit papano unti-unti nilang makilala at mapansin na mayroon na rin po ditong shop na mag-i-exist. Marami nga rin po pala kaming katabing naglalakihang apartment dito or paupahan. Sa tuwing gabi, doon po naglalabasan yung mga tumatambay sa gilid ng kalsada. Siya nga pala mga mahal kong esprikitik, kung sino man sa inyo ang makakakita sa aming mag-asawa sa personal. Kung mapadaan man kayo at makita nyo nagbabantay kami dito, huwag kayong mahihiya na i-approach kami dahil hindi naman po kami masusungit na tao. Mas approachable po kami sa personal at sobrang matutuwa po talaga kami mga esprikitik sa totoo lang kung mayroon man sa inyong makakabisita sa aming munting tindahan. Madali lang pong hanapin ang aming pwesto. Dito lang po kami sa Wawa Street, Alabang, Muntinlupa. Siya nga pala mga esprikitik, habang nagpipintura ako, dumating nga pala ang mag-ina ko. Sa oras na to, mga alas 9 na ng gabi. Grabe naman talaga tong mag-ina ko, hindi mapakali pag hindi ako nasa tabi. Fuck! Ganon. Sana all. Kung saan ka, doon din kami. At eto na nga ngayon pa lang, nangingimbita na yung asawa ko sa mga dumadaan sa pwesto namin. Saan kayo kuya? I-invite na siya. Nangingimbita na. Kuya, kailangan mo makisama sa mga tao dito. Pag-imbita ka nga kunyari. Mga! Punta kayo dito. Punta kayo dito sa grand opening!
nalagyan na ng mga cooks, no? Nalagyan ng mga cooks dito. Dito sa English. Hello, madam! Baka gusto mo pumunta dito sa amin sa February 8 grand opening. Clothing. Mga clothing, try mo lang. Ayan. Kaya kailangan natin guys, i-approachable yung mga customer. Nanap dito. Nanap. Lord, please help us. Ayan. Ang dami na ako na-invite dito. Lahat ng mga tao dito sa mga dumadaan dyan. Sabihan ko na sila pupunta sila sa amin. Sobrang introvert nga ako guys sa personal. Kaya sobrang laking tulong ng asawa ko na napaka-extrovert. Sa totoo lang, magkaiba kasi talaga kami ng personality ng asawa ko. Napakasayahin niya at easy lang talaga sa kanya makipag-socialize sa ibang tao. In-invite ko na taga dito guys, sa tabi namin. Kasi mabait. Dito, sa looban? Yes, Manila yan. Ayan, may sticker kasi tabi. Looban. Ano dito? Oo, may sticker. May looban pala dito. Oo nga, may looban pala dito. Apartment po ito? Pwede pong pumasok? Nagpa-vlog ako eh. Ay, merong ano, dito apartment? Opo, yun na po yung apartment. Kayo po yung owner? Opo, isa sa auto. Alam nyo ba mga esprikitik? Ngayon ko lang din po nalaman na yung katabi naming looban ay may daycare center pala. Pwede naming ipasok doon yung anak namin habang nagbabantay kami dito. Pag nag 3 years old na siya, ipapasok na namin siya sa kinder 1. Kaya tamang-tama, katabi lang talaga namin yung eskwelahan ng mga bata. Pwede na mag-aral doon yung anak namin na napakasipag na gustong-gusto na ring matuto. Sige. Tayo na namin matuyo ito, tapos pumasok na ulit. Okay. Ito na. Magtimpla muna tayo ng kape. Pagtimpla muna natin ng kape sila. So umuwi muna kami guys saglit para magtimpla ng kape. Gusto daw kasi nila magkape. Sabi ko wag na silang bibili ng kape at kami na lang uuwi at ipagtitimpla sila. Medyo malapit lang naman kasi sa bahay ang pwesto namin. Siya nga pala hanggang alas 11 lang ng gabi magtatrabaho doon. Tapos bukas na lang ulit ng gabi tatapusin. Pag natapos na siya at nalagyan na ng mga sabitan, magsisimula na kami mag-display ng mga items. Ang sosyal lang kapihan ng mga esprikitik. Tara na guys, balik na tayo. Let's go! So paano mga esprikitik, hanggang dito na lang muna ang vlog natin ngayon. Abangan nyo na lang po ang mga susunod na episode. Kung hindi pa po kayo nakafollow, sana i-follow nyo na rin po kami at suportahan ang aming munting kabuhayan. Like, comment, and share na rin po kayo. Sana na-inspire po namin kayo mga esprikitik. Maraming salamat po sa panonood. Ako po si Kuya Joe. Isa po akong esprikitik. Paalam!